May isang OFW na dapat ay papunta na muli sa Taiwan matapos ang bakasyon sa Cebu. Pero bago pa man siya makapag-check-in at bago pa man umabot sa immigration, na-hold siya sa DMW desk. Ayon sa staff, hindi raw siya pwedeng makaalis dahil magkaibang address sa kanyang ARC at sa kanyang OEC. At mas malala pa, sinabihan siyang pumunta ng Maynila para doon ayusin ang kanyang papeles. Ngunit nang bumili siya ng bagong ticket at lumipad mula Maynila, wala kahit isang problema. Nakalusot siya sa immigration ng walang tanong at walang abala. Dito nagsisimula ang malaking tanong. Ano ang tunay na nangyari? Sino ang nagkamali? At paano maiiwasan ng mga OFWs ang ganitong pangyayari? Ang ating kababayan ay isang factory worker sa Taiwan. Sa bansang ito, normal na ang ARC o Alien Resident Certificate ay nakalagay sa address ng dormitoryo, hindi sa kumpanya. Dahil sa anumang emergency, ang mga pulis ay pupunta kung saan ka talaga nakatira. Ngulit sa Cebu DMW desk, sinabi sa kanya ng staff, hindi ka makakaalis. Hindi tugma ang address ng ARC mo sa address ng OEC mo. Ang hindi alam ng staff, walang full address ang OEC. Job site lang ang nakalagay. Ibig sabihin, pangalan ng bansa, hindi specific na tirahan. Ibig sabihin, hindi posibleng maging basihan ng violation ang pagkakaiba ng address. Para sa mga factory workers, caregivers at household workers, karaniwang magkaiba ang address ng trabaho at ang address ng tinitirhan. Ang ARC ay base sa actual residence, habang ang OEC ay base lamang sa bansang pinagtatrabahuhan. Hindi sila kailanman expected na mag-match. Ang tanging tinatawag na change job site ay kapag lumipat ka ng ibang bansa kasama ang employer o ayan nilipat ka ng branch sa ibang bansa o nag-migrate ang employer sa ibang location outside the country. Kung nasa parehong bansa ka pa rin, kahit lumipat ka ng dorm or apartment, hindi ito change job site at hindi dapat maging dahilan para i-hold ang isang OFW. Dahil sa maling impormasyon, hindi nakaalis ang OFW at napilitan siyang bumili ng panibagong tiket papuntang Maynila para sana ay ayusin ang dokumento. Ngulit nang dumiretso siya sa airport sa Maynila, hindi na siya nagpunta sa DMW. Tinangka niyang sumakay gamit ang parehong ARC at OEC at ang resulta, diretso check-in, diretso immigration at wala ni isang problema. Dito lumilitaw mang malaking issue. Kung nakabiyahe siya sa Maynila ng walang aberya, bakit siya pinigilan sa Cebu? Ayon sa kanyang kaibigan, dapat ireklamo ang staff ng DMW dahil naperwisyo siya, na-stress ng husto at nawalan ng malaking halaga dahil sa dagdag bayad sa ticket. Isang pagkakamaling hindi dapat nangyayari, lalo na sa mga OFW na umaasa sa tamang proseso at malinaw na impormasyon. Upang maiwasan ang ganitong sitwasyon, mahalagang malaman ang tamang hakbang. Una, dapat tawagan agad ang broker o employer habang kinakausap ang DMW staff upang sabay-sabay na ma-verify ang ARC at ang record ng OFW. Maraming problema ang nasosolusyonan agad kapag malinaw ang validation. Ikalawa, dapat dumating ng mas maaga sa airport. Hindi sapat ang 2 oras, kailangan 4 na oras bago ang flight para magkaroon ng oras na ayusin ang anumang aberya. Ikatlo, laging dalhin ang printed contract. Hindi ito palaging hinihingi, ngulit kung magtanong ang immigration, mas mabilis ang proseso kung kumpleto ang dokumento. Marami ring nagtataka kung dahil may OFW travel pass na, kailangan pa ba ang e-travel? Ang sagot ay oo, mandatory pa rin ang e-travel. Kapag uuwi ng Pilipinas, kailangan i-fill out ang e-travel arrival card 3 araw bago ang flight. Kapag babalik naman abroad, kailangan i-fill out ang e-travel departure card sa loob din ng 3 araw bago ang alis. Bagamat ang OFW Travel Pass ay kapalit ng OEC, inirerekomenda pa rin ang pagkakaroon ng OEC dahil ito ang siguradong kinikilala sa airports. Kailangan lamang magpa-verify ng contract kung nag-change employer, lumipat ng ibang bansa, lumipat ng ibang job site, nagpalit ng company name ang employer, nagbago ang job position o nagpalit ng apelyido sa visa o passport. Kung hindi ka kasama sa mga ito at nasa parehong employer at parehong bansa ka pa rin, hindi ka dapat ma-hold sa airport. Para sa mga documented OFWs na pabalik sa ibang bansa, kailangan lamang dalhin ang passport, plane ticket, visa or Emirates ID kung UAE, OEC, e-travel departure card at kung maaari, updated OWA membership dahil ito ang nagsisilbing insurance ng mga OFW sa panahon ng emergency. Ang nangyaring hold sa ating OFW ay malinaw na bunga ng maling impormasyon at maling interpretasyon ng proseso. Walang address ang OEC,
Tama ang ARC niya at sa Maynila, kinilala ng immigration na wala siyang anumang violation. Sa huli, ang pinakamahalagang aral ay simple. Alamin ang iyong karapatan, dalhin ang tamang dokumento, at huwag hayaang maabala ka dahil sa maling impormasyon ng sinumang opisyal. Dahil bilang OFW, bawat minuto, bawat piso at bawat flight ay may napakalaking halaga.